ilang mga bagay na naidudulot ng pag-aasawa o ng hindi pag-aasawa. Unahin po muna natin yung tinutukoy niya dito na bakit tayo ay maaaring tumulad kay Pablo, ngunit kung hindi yaon ang tawag ng Diyos sa atin, ay huwag po tayong manatili. Kung saan sinasabi niya po ito sa, sulat pa rin po sa 1 Corinto chapter 7, ngunit magsisimula po tayo sa verse 25 hanggang verse 28. Verse 25, tungkol sa mga dalaga, wala akong natanggap na utos sa Panginoon, ngunit may ipapayo ako bilang isang taong kinahabagan ng Panginoon at mapagkakatiwalaan. Verse 26, dahil sa kasalukuyang kapighatian, inaakala kong mabuti na ang tao ay manatili sa kanyang kalagayan. Verse 27, natatali ka ba sa asawa? Huwag mong sikaping ikaw ay makalag. Hindi ka ba natatali sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Verse 28, ang nag-aasawa ay hindi nagkakasala, gayon din naman ang dalagang nag-aasawa ay hindi nagkakasala. Ngunit, ang mga ito ay nagkakaroon ng kahirapan sa laman at ito sana ang nais ko na inyong iwasan. Napakalinaw mga kapatid, nililinaw ni Pablo ang kanyang payo na kung tayo man po ay may asawa, ay manatili tayong may asawa. Kung wala naman po tayong asawa, ay maaari tayong manatiling walang asawa. Sapagkat kahit ano man ang piliin natin doon, ay hindi tayo nagkakasala. Ngunit may paalala lamang dito si Pablo na kung sakali man ay maaari po kasing magdulot ng kahirapan sa laman ang isa sa mga bagay na maaari nating piliin. Natanong ko po kasi ito sa tatay ko po before. Yun po yung matutulog na po sana siya kaso bigla po ako na-curious. Kung hindi po ba mag-aasawa ang isang babae ay magkakasala po ba siya? Ang sinagot niya po sa kadiretsahan, hindi naman. Pero nilinaw niya po na ang hindi pag-aasawa ay maaaring magdulot ng kahirapan po sa laman. Sapagkat sino nga naman po ang mag-aalaga sa atin sa pagtanda po natin? Hindi po ba, magulang po ba natin, mga kapatid? Ngunit maaari na po kasi sila magkaroon ng sarili-sariling buhay. Paano naman po tayo? Ganun po yung naging paliwanag po sa akin na matungkol sa kahirapan ng laman sa pagdating ng panahon kung tayo man po ay pipiliing hindi mag-asawa. Binibiro pa po tatay ko nun na yung mga pusa ko na lang po yung mag-alaga sa akin. Eh kaso isa na lang po yung pusa ko na natira. Yun po ang masasabi natin na kung tayo man po ay piliin man natin hindi mag-asawa ay maaari po. Ngunit kung hindi naman po yun ang makakabuti para sa ating sarili sa darating na panahon, ay maaari pa rin naman po tayong mag-asawa. Sapagkat kung alin man ang piliin natin, hindi po tayo nagkakasala. Ngayon naman po, ano naman po yung ilang mga paalala na ibinigay ni Pablo para sa may mga asawa? Sa 1 Corinto chapter 7 pa rin po. Ngunit simulan po natin sa verse 12 hanggang verse 14. Verse 12, ngunit sa mga iba, ako ang nagsasabing hindi ang Panginoon. Kung ang isang kapatid na lalaki ay may asawang walang pananampalataya at ibig nitong makisama sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Verse 13, gayon din naman kung ang isang babae ay may asawang walang pananampalataya at ibig nitong makisama sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Verse 14, sapagkat ang lalaking walang pananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng babaeng sumasampalataya. Ang babae namang walang pananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng lalaking sumasampalataya. Napakalinaw po mga kapatid dito na ang mag-asawa po ay maaari nilang mailigtas ang isa't isa. Sapagkat kung ating babalikan, may sa unang tipan po ay nasabi na ang babae ay marapat na magpasakop sa kanyang asawa at gayon din naman ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Kung kaya ganun man po ay matutukoy na po sila bilang iisa na kung saan ay kung may pananampalatayang isa at maaari niya pong mailigtas ang
kanyang asawa. Ito po yung tinutukoy ng versikulo na po na ito. Kung ang babae man po ay may pananampalataya, ngunit ang lalaki ay wala, pero yung gusto po ng lalaki na isama sa babae may pananampalataya, ay huwag daw pong pigilan sapagkat maaaring mailigtas ng pananampalataya ng babae ang pananampalataya o ang kaligtasan ng lalaki. Ngunit paano naman po mga kapatid kung ang ganitong pagkakaiba sa pananampalataya ay magdudulot na ng kasiraan sa relasyon? Dapat pa po bang manatili? Ito po ang naging paliwanag sa katanungang ito, sa sulat pa rin po sa 1 Corinto chapter 7, simulan ipagpatuloy po natin sa verse 15 hanggang 16. Verse 15, kung ibig humiwalay ng taong walang pananampalataya, humiwalay siya sa ganitong pangyayari, ang kapatid na lalaki o babae ay hindi natatali. Tayo ay tinawag ng Diyos upang mabuhay ng mapayapa. Verse 16, sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paano malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? So mga kapatid, nilinaw rin po dito na ang kaligtasan ng asawang walang pananampalataya ay hindi sigurado dahil lamang po nag-asawa siya ng may pananampalataya. Sapagkat mga kapatid, kung babalikan nga po natin na ang taong nag-asawa ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Kung hindi po tayo magpapasakop sa pananampalataya ng ating asawa, ay hindi pa rin po tayo maililigtas. Kung kaya ganun na naman po sinasabi na kung ang pagkakaiba ng pananampalataya ay magdudulot naman po ng kasiraan sa relasyon, ay hayaan pong humiwalay ang taong walang pananampalataya, sapagkat kung gayon man na hindi man natin mahila sa pananampalataya ang ating asawa, ay hindi pa rin naman po natin masisigurado ang kanya o ang kanilang kaligtasan. At yun lamang po, muli papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus at magandang umaga po sa ating